Good afternoon, everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the first Heyo Jeyo lecture series for 2024. This is brought to you by the Philippine Geographical Society, PGS, and this is in partnership with the UP Department of Geography and is part of the 40th anniversary celebration of the UP Department of Geography. Ako si Jay Kadag at ako ang inyong magiging moderator para sa lecture na ito. Just a few reminders before we proceed. Kindly keep your microphones on mute during the presentation. And we encourage you to participate or to interact by typing your comments and questions in the chat box. They will be addressed during the open forum. Also, please note that this meeting is being recorded, and the recording will be made available for viewing after the event through the Department of Geography YouTube channel. Now, to give us the opening remarks, may I call Prof. Emmanuel Garcia, the President of the Philippine Geographical Society. Thank you, Jake. Magandang hapon po sa ating lahat. I know we are all busy finalizing our requirements for the semester, but I am happy that you all took the time to be with us this afternoon. I am also delighted to welcome everyone to our first Heyo Jeyo lecture series for this year. And this lecture is a fitting tribute to start our 2024 series. This is brought to us by the Philippine Geographical Society and the UP Department of Geography. I've had the honor of working with our speaker with previous collaborations of the Philippine Geographical Society and Salikhain Collective, and I am eager to see not just the illustrations, but to learn about the process and the stories behind these works of art. But before that, let us see what our word cloud for this presentation is. Dominant words include art, expressive, rare, canvas, serene, landmarks, fluid, and my personal favorite, alluring and ethereal. I hope you are all as eager as me to see how this fits with this afternoon's lecture. And so on behalf of the Philippine Geographical Society and the UP Department of Geography, welcome to our first Heyo Jeyo lecture series for 2024. Thank you, Sir Eman. Now let's go to the most exciting part of this session. But first, allow me to introduce properly our invited speaker for this lecture. And he is Rai Tipay, or Rai, as we call him. He's a freelance graphic designer based in Dingalan, Aurora. He moved to Aurora in 2016. He became part of Aurora Artist Residency Program and Space ARPS, or ARRPS, as one of the local organizers, particularly for the Adoni Dumaguete Festival and some other art-based community programs. And he's also a founding member of Salikhain Collective. Pwede nyo i-check yung kanilang website. It's www.salikhaincollective.com. It's an interdisciplinary collective based in the Philippines that integrate arts, research, education, and community engagement and development into various collaborative artworks and initiatives. Rai also takes photos and do on-plein air watercolor artworks as a way of documenting daily scenes and local landscapes. Dagdag ko lang, bago ko ibigay kay Rai, ang nilagay ko dun sa one word is present. I feel like pag tinitingnan ko yung mga artworks ni Rai and also his fellow artists, no, sa kanilang website, I feel the present, no? Parang the moment is there. Now, to tell us more about his works, I call on Rai to present itong kanyang presentation dito sa amin, watercolor illustration of common and public spaces used as landmarks and reference points. Rai? Nakamute ka, Ray.
Wait lang po, saglit. Teka. May technical ano lang. Wait lang po, saglit. Ayaw niya mag, ano, share screen. Yan. Kita po yung screen. Yes po. Okay na siya. Okay na po. Salamat. Ayan. So, magandang hapon po. Ako po uli si Rai Tipay, taga Dingalan, Aurora. So, idaan ko na lang din po yung ano, pati introduction yan. Isa po akong graphic designer, outdoor enthusiast, at isang watercolor hobbyist na yun, nakabase po dito sa Dingalan. So, slide. So yun, nabanggit nga po na Sir Jake kanina, bahagi po ako ng Salikhain Collective, isang collective po ng mga iba't ibang, galing po sa iba't ibang background. So may mga artists, researcher, mga teachers, at mga community workers na ang layon po ay gamitin ang art sa pag papadaloy ng mga iba't ibang mga engagement sa community, mga collaborative works na para po sa environment at para pang mga research practices. So, daanan ko lang din po yung mga naging projects namin before at kung saan namin po nakasama sila Sir Jake at sila Sir Eman. So, yung Ligtas Pad, in 3D, light-based 3D mapping na gumamit po kami ng mga wood sculptures instead na yung mga usual na styro. So ginawa po namin to sa Dingalan, tsaka sa Suluan, sa Indonesia. At meron din po yung ARC project o Art for Resilient Community na kung saan inulit lang din po namin yung mapa at hinaluan po namin ng Photo Boys sa pamumuno ni Boy Torres at paggawa po ng mga musical instrument galing po sa mga found object o mga basura na nasa gilid ng mga coastal areas. At yung isa po, yung lahat dapat mga mapa at cards na ginagamit sa ayan sa DRRMM. Participatory din po yung nature ng kanyang paggawa. So, bali magkukwento na lang po ako. Yan. Ililibot ko po kayo dito sa amin sa Dingalan. So, yun po yung title natin dito sa amin. So, tara po muna sa labas. So, in plein air. So, isa pong French phrase na ibig sabihin ay in the open air. So, pipinta kami sa labas, on the spot. Nung maunang panahon nang wala pang camera, ito po yung ginagamit ng mga master artist para gumawa ng study, para dalhin yung work sa studio nila. So, yung may mga nakilala to sila John Constable, Camille Corot, Claude Monet. So, nung nagsimula po ako, hindi ko nga alam na mayroong term. May specific term pala sa ganitong klase ng pagpipinta. So, ito po yung isang example nung setup. So, nagsimula po ako nung 2013, December 2019, pang-alis po sa umay sa trabaho kasi lagi tayong kaka-computer. Nagsakto din po na nag-pandemic, kaya ito rin yung isa sa nakasave ng sanity natin kasi yun, walang work, walang dumadaloy na gawain. At ang isang objective ko rin na talaga ay matuto mag-watercolor kasi matagal na panahon ko na siyang gustong subukan pero dahil nag-aalangan akong gawin kasi medyo unforgiving kasi yung medium ng watercolor. So ito yung photo sa lang po sa paligid dito sa mga pondohan ng bangka. So yan. Painting in plein air allow artists to capture the emotion and sensory dimension ng lugar sa oras na yon. So ilang taon ko din sinusundan sa social media yung mga Pinoy na mga watercolorist tulad nila Erwin Malyari, Alfred Galura, Happy Navarro, Aurelio Castro, at iba pa po. So yung galing kasi nila kasi nakuha nila yung vibes ng isang lugar sa pamamagitan lamang ng papel at pangkulay. Ayun. At parang hindi ko man makuha yung dedikasyon na ginagawa nila kasi sila full-time talaga nilang trabaho. At sobrang galing. Pero ang gusto ko lang ma-achieve din ay yung makalabas, makaiwas dun stress din sa trabaho.
At saka makarelate sa mga kaibigan ko na yon kasi para at least hindi naman mga ano lang, yung mga usual na bagay lang yung pinag-uusapan. So ito po ano, kuha dun sa isang fish pond dun sa Artist Village dito sa Dingalan. So ang plein air, ah express niya yung pagiging spontaneous at pagkatotoo ng isang lugar. So parang honest siya na depiction na walang masyadong dagdag. Ay, actually, minsan magdadagdag ka para lang mas yung makuha yung emosyon. Pero yung dagdag, bahagi pa rin siya nung nangyayari dun sa paligid. So kung ano yung nasa harapan mo, hanggat maaari, yun din yung gagawin. Maski nandiyan yung mga basura, kalat, yung anino, tsaka yung mga kung ano-anong bahagi. Kasi yun nga, nakakadagdag siya dun sa pakiramdam kung nasaang lugar ka. Tsaka yung nagustuhan ko siya kasi magulo ako mag-paint. So parang nasasabayan niya yung hindi pagiging malinis. Kumbaga hindi ako masyadong nagre-rely sa mga linya. So kung ano yung tumalsik na kulay, susundan natin. Yun. Tsaka yun, naiinip kasi ako pag nasa isang lugar lang na enclosed at wala sa labas. So, next slide po. So, babalik dun sa mga traditional na paraan ng pagkuha ng scene. Kasi nga, dahil ngayon, halos camera na yung ginagamit, ah medyo yung mga paligid, parang parang minsan tinitake for granted na rin natin kasi nga madali naman siya kunin sa camera. So pag painting ka kasi parang may tendency kang huminto, mas may immerse ka dun sa lugar. Tapos yun, kasi ang plein air, pag napansin niyo yung mga strokes, lang siya, yung isang term nila, warde-warde, parang nabilisan. So, hindi mo siya kailangan i-drawing or i-sketch ng actual. So, hindi mo siya kailangan gawing mukha talaga siyang kubo. So, magbibigay ka lang ng hint o impression na kubo yung nasa harapan mo, na may bato, na may nyug. Yun, mga ganun po. Tapos, so ito po yung aming usual na dinadala. Kasya lang po sa isang maliit na bag. Mga portable studio namin. So, meron akong daladalang mga ginupit na mga lumang plastic bottle, tapos tripod, papel, yung mga watercolor, tsaka yung mga pang-ipit namin sa papel. So, ito po siya pag binuksan. So, mga brushes, yung sausawan ng tubig, yan, yung papel na usual na ginagamit namin sa pagpipinta ng watercolor. So, pag nasa labas po siya, yan, ito po yung itsura niyan sa labas. So, dalawang tripod, yung isa ginagawa kong lamesa, yung isa siya na yung pinaka-canvas. So, pwede siya mag-set up kahit saan kung sa gilid ka man lang ng bukid o gilid ng kalsada. So, madali siyang bitbitin at ilipat kung kunyari natapos ka na agad, pwede ka nang move forward o saan ka man lilipat. Tapos yun, plein air, uh, allowed painters to bring a new degree of intimacy and informality. So, casual. So, yung normal na araw-araw, pwede mong ihalo doon sa pagpi-plein air kasama yung mga kaibigan. Kapag kwentuhan kayo, pwede kayong magkape o minsan umiinom sa gilid ng spot kung saan kayo nagpipinta. So, parang na siya, gumagawa ka ng art, gumagawa ka ng mga obserbasyon, pero naisasabay mo yung mga usual na ginagawa nyo bilang magkakaibigan. So, meron kaming kinoy na term before, kasama yung mga kaibigan namin sila Erwin Malyari at Happy Navarro. So, ang tawag namin pintambike. So, pinaghalo-halo namin yung pagpipinta, yung pagtambay, tsaka yung pagbabike. So, kasi minsan, ang sarap pumunta sa mga lugar na
yun nga, slow lang, slow yung pace mo. So magbabike ka, pag nakakita ka ng magandang spot, pinta, then yun, stay kayo ng mga ilang oras, kukwentuhan lang. Yan. So pintahan bike. So marami na actually marami nang gumagawa nito lalo sa city. Pero not sure lang kung kung may mga iba pang artists din na gumagawa sa mga rural na area. So ito, yung mga kaibigan ko dito sa Dingalan. So mga naano po namin ito nahikayat na mag plein air din kasi yung nga iba sa kanila mas bata, mas puro digital, ah, parang feeling nila wala naman silang mapapalamin sa traditional. Pero yun nga, ini-explain natin sa kanila na hindi naman kailangan ipambenta. So parang yung proseso ng paglilibot at paggawa ng art ay nagiging bahagi nung nung nararanasan namin dito. Ito panahon to ng pandemic. So talagang walang mga trabaho, walang ibang magawa. So next po, yan. So uy, ikaw pala yan. So usually pag may nakakakita sa akin doon sa isang gilid, kasi minsan ayan, madadaanan nila ako sa gilid ng kalsada, o sa ilalim ng tulay. Yan, babatiin nila, oh, ang ginagawa mo diyan. So, yun, magkukwento ng mapapakwento ako or mapapakwento sila kung ano yung ginagawa doon. Tapos, yan, minsan sharing, kamustahin yung kamusta kami sa bahay, o kamusta sila sa bahay. Minsan hindi mo na namamalayan na nagpipinta ka pala na may kachismisan ganun. Yan, isang session namin pipinta. So, dahil sa pagpipinta na yung plein air, nagkakaroon ng on the spot na pag-uusap yung artist o yung mga lokal at yung mga curious lang. Kasi kadalasan lalapit yan sila, tatanungin nila kung ano yan, project nyo po ba yan sa school? Pwede nyo ba akong i-drawing? Kaya nyo po ba i-drawing yung nanay ko? Ganon. Tapos merong iba na tatambay hanggang matapos ka. Minsan may magdadala pa ng pagkain sa'yo. Sasabihin, oh, ito ano po nakahuli yung nanay ko ng hipon. O ano nyo po, iwi nyo po. Kasi napinta nyo po yung lugar namin. Mga ganong ganap. Yan. Sensya na po kung naglalag, medyo yung internet natin. Yan. So, itong eksena na to, ayan, yung immersive kasi at participatory ang plein air. Ayan, participatory. So, hindi mo ini-invite minsan yung mga hindi mo hinihingi yung para unsolicited advice minsan. Pero matutuwa ka kasi yung mga nanonood o nakakita sa'yo, nagbibigay sila ng bibigay sila ng suggestion. So parang ini-edit nyo on the spot yung yung painting na hindi lang dahil ikaw yung umupo doon, ikaw lang yung gagawa. Tulad po nitong eksena na to, ang target ko talagang gawin dyan yung kalsada lang. Biglang may nagpark na bus. So, nagpark yung bus, nagkaroon bigla ng ano, ibang kwentuhan. Hindi sa kalsada napunta yung kwentuhan. Napunta kami tungkol dun sa bus. So, ito po yung bus. Ito po yung tapos na painting. Yan. Ang tawag po ng mga taga-Dingalan sa bus ay Danilo. So, nung una ako nakarating dito noon, Danilo, nandiyan na si Danilo, nandiyan na yung Danilo. So, hindi ko naintindihan. So, parang ang kwento nila, yung isang unang driver ay Danilo ang pangalan. So, dahil medyo liblib yung lugar noon. So, parang isa lang yata yung bus. So, kaya hanggang ngayon, tawag pa rin nila sa Danilo. So, malalaman mo pag lokal yung kausap mo, pag ang tawag sa bus, kahit anong linya ba naman yan, kahit anong itsura ng bus, Danilo. So, ito lang kasi yung bus din na bumabiyahe sa Dingalan. Nung, although ngayon meron na mga pumasok kasi dahil ginagawa lang yung kalsada. Pero dati,
siya lang yung ano, pinaka-bloodline nung Dingalan. So, every hour yung ano, yung biyahe niya. So, pinaka-alarm clock na rin siya ng community from 4 a.m. until ano, 7 p.m. Excuse me. So, kung gusto niyo ng chismis dito sa probinsya, sakay ka lang ng bus kasi doon mo maririnig yung kwentuhan ng mga ano, mga lokal. So, minsan may mga lokal na may ipit ka sa gitna, kukwentuhan yung dalawang nanay. Ayan, pag chichismisan nila, o yung pinuntahan naming ano, handaan, matabang yung buko salad. Pero yung mechado nila masarap. Parang ganun. Tapos, yung baboy ko nanganak ng 5. Ganon. Tapos, yan, tatanungan kung saan ako pupunta. Yan, luluwas po ako ng kabayanan, kukuha ako ng birth certificate. Ganun-ganun po. So, malaking bahagi yung ano, yung idinagdag namin na detalye. Ayun. So po isa, malapit po to sa tinitirahan namin. Yung mga everyday na ganitong scene, pag nailalagay minsan sa watercolor, sa painting o kahit anumang ano, na maliban sa photograph, nagkakaroon ng ano panibagong appreciation din. Tulad nitong tulay na to, luma na to eh. So ngayon, malapit na siyang gibain kasi may itinayo ng mas malaki. So, dahil ano usually pag malakas ang bagyo, nag-overflow yan, hindi madadaanan yung magkabilang barangay ng isa, 2 linggo. So, maganda na mapalitan pero may halong lungkot kasi bahagi na siya nung ano, buhay ng mga lokal. So, ito, yung kasunod po ay same po siya na tulay pero ibang anggulo. So, yun nga. So bukod sa daanan siya yung common na tambayan ng mga taga rito. Kasi napagsiswimingan nila yung ilalim tsaka yung gilid. So pag may nahanap kang tao dito sa lugar, lalo pag brown out, diyan mo lang siya pupuntahan sa tulay kasi sigurado na diyan sila nagtatampisaw, nagpapalipas ng ano, nagpapalipas ng brown out. So isa pa, yan, isang tulay pa rin yan. So same same na tulay. So, one way lang siya eh. So, isang sasakyan lang ang nakakadaan. So, malalaman mo ring hindi taga rito yung dumadaan pag pinipilit niyang ipasok na minsan hindi nila natatansya na alangan. So, kung nakikita niyo yung ilalim, may mga driftwoods na naiipit doon sa ilalim ng tulay. So, sa actual na nakita niyo siya, parang eyesore kasi parang nakakasira siya ng makalat sa tignan. Pero sa painting, tingin ko nakakadagdag siya ng detalye ng mga additional na kwento maski ilang strokes lang siya ng brush. So next po tayo. So ito, doon pa rin po sa tulay, medyo tumalikod lang po ako sa tulay. So ito yung mga driftwood na inaanod usually pag malakas yung bagyo, malakas ang ulan. So, tapos ginagamit din yung reference point ng mga taga dito. Kunyari, doon sa may malaking driftwood, sa may sulok, maganda magbanlaw doon kasi malalim yung part na yon. Tapos pwede mong isabit yung mga nabanlawan mo doon. So hindi ka na kailangan magdala ng kasama para lang may tagakuha ng mga binabanlawan mo sa ilog. So, although nagbabago-bago nga ang itsura ng mga driftwood na yan, pero minsan tatagal yan ng ilang linggo. So, malaki rin ang pakinabang niya bilang reference point. So, yun nga, dahil sa painting minsan, or madalas, nagkakaroon ng kwentuhan about sa pinta. So, katulad nitong susunod ko pong ipapakita. So, ito yung ang ganda actual. Ah, ah, mag- ah, Actual na larawan nung tulay na nasira siya hindi ko matanda kung bagyong Pedring. So, halos 1 buwan na hindi makatawid yung mga sasakyan mula doon sa isang barangay palipat doon sa kabila. So, nag-flash flood siya, nasira yung tulay, bumara yung mga iba't ibang klaseng puno na mga nilaging doon sa taas ng bundok. Yan. Isang anggulo pa po,
Yan, isang anggulo rin ng tulay. So yan yung mga driftwood na bumabara. So makikita natin na meron pa ring mga nagpuputol talaga ng puno. So dahil dun sa painting nga, magkakaroon ka ng panibagong interest na tingnan kung ano pa ba yung mga bagay na minsan na isasama mo na detalye doon sa mga pinipinta. So, next ko po yung yan. So, ito, daanan sa bukid. So, ano ito? Yung nasa harapan po ay lubluban ng Kalabaw. So, ginagamit siya ng mga taga rito na, yun din, landmark. O, papunta sa bukid ni Kuya ganito, pag nakita mo yung Kalabaw, doon ka lumiko. Eh, minsan, pag wala yung Kalabaw, so yung lubluban ang hahanapin. So, wala naman kasing walang konkretong landmark dyan sa area dahil nga malapit siya sa ilog, so pabago-bago. Pero halos nandyan lagi nandyan lagi yung lubluban na yan sa pagitan ng tatlong magkakahiwalay na daang tao. So yung kasunod, so ang tawag namin dito ay ah, Sitio Manunggal. So dati, ang sinasabi ng mga taga rito o yung mga mas matatanda, nagdito yung pinakamalaking kumpulan ng mga taga-barangay diyan sa portion na yan, sa may likuran ng mga puno. Pero dahil pabago-bago yung galaw ng ilog galing sa Sierra Madre at dahil nga marami naglalaging, nasira yung lugar. Nagsira. So lumipat sila sa mas mataas na portion. So yung natitirang nyog diyan sa gitna ay bahagi lamang ng bukid na nasira nung unang panahon. So kung makita nyo, naghati-hati yung daan ng kalsada instead na iisa lang yung kanyang direksyon. So mayroon po akong papakita isang picture na actual na yan, isang landslide na ito yung panahon na nag-flash flood pala. So makikita nyo may landslide dun sa isang part ng bundok. Tapos yung merong nyog malapit doon sa jeep. So yan yung nasa painting. Yan. Yan. So siya. So may ilaw dun sa likod. So parang may kinukuha si Lord dun na hindi natin alam kung ano. Yan. So after ng bagyo, yan yung tumambad dun sa lugar na usually matubig, napuno siya ng mga malalaking bato. So tayo sa iba. So tawag namin dito waterfront bridge. Isa ito sa malaking tulay na ginawa dito sa Dingalan. Dati ano lang to, maliit na parang pang isang isang sasakyan. So nung wala nang nagawa to, mas hindi na nangangamba yung mga taga rito. So ito yung kanyang ito yung finished version niya. So ginawa ng flood control doon sa left side, tapos ito na yung ano tulay. So mas madali nang nakakababa yung mga mas liblib na barangay papunta sa poblasyon na dati pag nasira ito, either yon lilipat sila, maglalakad, maghahanap sila ng mas madaling daanan. So lipat po uli ako. Sorry na magpas. Yan. So Umiray River. So nung unang panahon din, yung mga buildings or mga kabahayan po sa kabilang side ng ilog ay parte na po ng Nakar Quezon, boundary ng Aurora. So dati, bago makapunta yung mga taga Dingalan sa Nakar, sasakay po sila ng maliit na bangka, magbabayad sila 20 pesos. Pag wala kang 20, lalanguyin mo yung malapad na ilog. So, ano siya, nostalgic siya para sa mga edad siguro 40s to 40s pataas kasi naranasan nila talaga na mahirap pumunta doon sa kabilang ibayo na yan. So nung nagawa yung tulay, so yung pinestuhan ko po para ipinta itong ano scene na to ay kapareho ng pwesto kung saan po ako sa ilalim naman po ito ng tulay. So ito yung nagko-connect sa Aurora at Quezon dito sa bahagi ng pinaka southern part ng Aurora.
So, tambayan din to ng mga kabataan kaya ano, kaya interesting din na puntahan. So, lipat po uli. So, ito, isa uling tulay. Di ko alam ba't ako nagkaroon ng fixation sa tulay ng mga panahon na yun. Pero ito, tulay din, tambayan din ng mga lokal. Nung nagdito kami, amoy patay na hayop doon sa area. So parang challenge namin, patagalan kami doon sa ilalim. Pero yun nga, pag nangyari, naging pabilisan kami mag-painting para lang matakasan namin yung amoy. Kasi, bihira namin pinupuntahan tong area na to. So ito yung kanyang detalye. So ang tawag diyan langawan, tulay ng langawan. So may dinagdag lang ako na puno. So ang tawag nila diyan ay mag-asawang balete. So dalawang balete yan na nagtagpo sa itaas para maging isang mukha siyang puno. So hindi ito tourist destination sa Dingalan. Kaya pag hinanap, malaki siyang puno, malaking puno, pero hindi siya tourist destination. So pag sinabi mong mag-asawang balete, tiyak mga taga dito lang din na nakakaalam nung area na yon. Yan, so lipat po uli. So ito construction ng isang box culvert na doon sa isang tinatambayan ko na pag umuulan din, hindi rin kami nakakatawid. Anto, sa harap ito ng bahay ng isang kaibigan ko. So yan, habang nakatambay ako sa kanila, pina, pinipinta namin yung mga gumagawa. Tapos, syempre, dahil bahay nga nung kaibigan ko yung tapat, binalikan ko siya. Yan. So, ito na siya nung nagawa. So, yan. Solid na siya. Hindi na siya yung ano, lupa na inaanod. Yan. Dahil collaborative ang plein air at pwedeng pakialaman ng mga nanonood. May isang bata na pabalik-balik siya nagbabike. Kasi siguro namamanga siya kasi tripod yung dala ko. So akala niya siguro may camera. Pabalik-balik siya. Sabi niya, "Kuya, ba't sama mo ko, sama mo ko yan?" So hanggang nilagay ko na lang din siya dyan. So natawa naman yung bata. Parang So hindi ko lang kinuha yung mukha niya kasi syempre mahirap hindi kasama yung mukha. So next, yun nga. So parang nagkaroon ako ng fixation sa mga tulay kasi siya yung usual nagiging dahilan pag hindi ako nakakaluwas ng Manila. So parang pag tinanong mo, tutuloy ka ba? Sasagutin ko hindi ako makatulay eh. So naging usual na dahilan ko yung mga sirang daan. So tulad nito, malapit ito dun sa Artist Village na pinagtatambayan namin minsan. So ang tulay din kasi dito sa probinsya, nagiging reference point siya ng mga taga rito kasi wala pang street numbers at walang street names tsaka numbers yung mga kabahayan. So ang nagiging reference ay tulay. O doon sa tulay, panglimang bahay kakaliwa tapos may isa uling maliit na tulay. Doon yung bahay ni Aling So doon yon nagiging mahalagang bahagi siya nung community. Sa tingin ko, yan. So ito yung itsura niya nung wala pa. O isa sa itsura ng mga lugar na nung wala pang ganun. So creek. So creek lang siya na tatampisaw ka para makatawid. So ito yon sa bandang Umiray, Barangay Umiray dito. Itong kasunod, so ang tawag ko dito, Signalan. Hindi lang pala ako kasi tawag talaga ng mga taga dito ay Signalan. Kasi hangout ito ng mga lokal doon sa isang pinakadulong barangay. Dito lang yung may signal booster kasi para sila Facebook, makapaglaro sila ng ML. Kaya yung mga nanay pag nawawala yung anak nila, tumakas kunyari sa gawaing bahay, sigurado pupuntahan lang nila dyan sa spot na yan. Diyan nila makikita yung bata. Oh, so wala na silang ibang lugar na paghahanapan. Sigurado nasa signalan yan lalo kung may cellphone. So yung kasunod, so ito hindi siya gawang tao na landmark. So gasangan ito. So yung bato na yan ay prominenteng tanawin papunta sa South Barangay.
So pag kunyari uuwi kami, tatanungin kami sa bahay kung nasaan ka na. So sasabihin ko, malapit na kami dun sa bato, dun sa may paliko. So matatantya na nung nag-aantay sa'yo sa bahay kung gaano ka pa kalayo sa bahay. Kasi nga hindi mo naman pwedeng sabihin na nandito ako sa barangay ganito. Kasi ang barangay dito ay magkakalayo ang distansya. So ito, same view. So mas loose lang yung pagkakagawa ko kasi nasa taas ako ng isang burol. So yan, yung sinasabi kong distansya, magkakalayo. So paglilipat ka sa kabilang barangay, nagdoon ka at magkakamukha kasi yung yung mga daan. So kaya ang ginagawa naming reference, yung pinakamalalaking bato. Yan, yung bato doon. Dahil yun lang naman yung bato, magkakaintindihan kayo ng kausap mo. Tapos isang side story, yung lugar na yan, noong 2004, sa lawak ng lugar na yan, napuno yan ng troso. So, so imagine na lang natin kung gaano katalamak yung laging nung unang panahon para mapuno yan ng troso. So, isa pang landmark, poblasyon. So, ito, hindi masyado interesting yung lugar actually kasi ano lang siya, daanan. So, nagkaroon lang siya naging interesting siya kasi nung nakita na siya ng mga taga rito na, uy, alam namin yung lugar. So, kasi minsan gumagawa ako, hindi ko naman sinasabi exactly ko sa yung lugar. So, pag nakikita ng mga taga rito, uy, alam namin yan ah. Sigurado alam nila kasi ito yung bagsakan ng mga parcel ng Lazada at Shopee. So, halos lahat ng kabataan alam alam tong view na to pag nag-aantay sila. So, yung kasunod, so ito, pondohan ng bangka. So, nung 2020, nasira ni Super Typhoon Ulysses ang halos 80% ng mga bangka sa Dingalan. So marami akong kaibigan dito na mangingisda or mga boat, mga sa turista umaasa sa pagbabangka. So ito, ginawa ko to parang siguro ilang buwan bago mangyari yung na yon, yung Super Typhoon. So ito, ayan, same area. So same area pero na ito after na yata ito ng Super Typhoon, so gumagawa na sila nagre-rebuild na sila nagre-rebuild na sila ng bangka. So dahil nga ang in plain air ay ah, tawag dito na nakakapag-contribute yung nanonood at nagkakaroon tawag dito ah kinakapture mo yung scene ng area. So lahat ng galaw na nadadagdag sa tinitignan mo na idadagyan tulad ng ibon kasi nga may mga patay na hayop pa dyan sa paligid. So mga uwak, kinukuha nila yung mga inaanod na patay na hayop. Tapos may magsasuggest na bata, uy, kuya, isama mo yung maliit namin na bangka. So inilipat nila yung bangka dyan sa harapan para maisama. Ayun. So yung mga paintings na yun, so napakinabangan namin. So parang naibenta namin siya para sa isang fundraising para na rin makatulong. So naging nakatulong kahit papaano yung ating konting mga ginawa sa financial financial sense. So ito, dahil medyo mahirap din minsan mag-drawing ng bangka. Yan, nag-drawing ako ng bangka. So ito yung pinakamadaling paraan ng pagdo-drawing ng bangka. Doon ka sa malayo. So tutuldok mo lang siya. Tapos sasabihin mo sa uy, bangka yun. Oh, hindi nila pwede i-contest kasi nga tubig yan, so bangka yan. So, yung view na yan ay Roro. So, umakyat kami sa isang, ginagawang kalsada sa isang bundok para ma-picturean yung Roro. So, ang alam ko kasi, yung Roro na yan ay hindi nag-operate ever since na ginawa. At medyo, stricto yung access papasok. So, sa malayo. So, nung nagawa ko yan, after ilang araw, sinubukan ko siyang lapitan, mas malapit. So, Roro pa rin.
So nawala yung fixation ko sa tulay, sa ano naman, sa pier naman. So yan. So lumapit kami. So hindi pa rin masyadong malapit kasi yun nga, hindi ko sure kung makakapasok ba kami dun sa loob. Tapos, yan, eto, nakalapit na kami kasi dati nung pag kumukuha ako ng mga pictures, minsan pag nakita ka ng gwardiya na may dala kang litrato, tatanungin ka, ano yan? Ano ba yan? Baka ano ka? Baka may bala kang masama or ano. Like, and parang usual na ano rin eh. Pero dahil dala mo papel, tapos pinakita ko yung unang dalawang gawa. Kasi kuya, gumagawa ako ng ano eh, project ng anak ko sa school. So, pinagbigyan kaming lumapit. So, hindi man siya ganun kadetalyado. At least, may ano, picture. May picture or may illustration ng lugar, ng Roro. Yan. So, isa pa po, to Sapa. Ito, sabi nung isa nakakita, wala namang view dyan. Well, actually, kaya ako pinintayan kasi kung nakita niyo yung isa sa mga unang slide, nagkakape lang kasi kami dyan sa area. So, pininting ko na din. Pero interesting kasi nung nakita to nung isang taga rito, uy, alam ko tong lugar na to. Ito yung ano, shortcutan ng mga nagdedekwat nung buko doon sa kabila kasi ano yan, sa likod yan ng kalsada. So, nagkaroon ng kakaibang story din yung ano, yung lugar. Maski sabi nga nila wala na mas special. So, next. So, Lipit Picnic and Swimming Area. So, ito, pinupuntahan na rin to ng mga turista. Maganda siyang paliguan. So, yan, landmark din namin yan. So, pag aahon sila sa bundok, sasabihin nila, oh, doon tayo mag-antayan sa Lipit. Doon natin iwan yung ganito. Doon natin itago yung mga mabibigat natin dala para babalikan na lang natin. Yan, so, interesting din tong area na to. Actually, isa rin sa favorite ko to na pinupuntahan. Maliban na lang kung punong-puno siya ng ano, punong-puno siya ng turista. So next, yan, Palayan. So tag-ulan, sabi nung nakakita sa akin nung ginagawa ko, wala ka namang ipipainting diyan, wala namang palay. Sabi ko hindi, ano lang, gusto ko lang i-paint kasi nga mahirap ka ako i-drawing yung palay. So hindi ako nag-drawing ng palay kasi nga walang palay. So tinatry ko i-capture lang yung ano, yung dapit hapon na may mahamog at may nagsisiga doon sa may mga puno. So sa ngayon, yung bahagi po ng palayan na yan ay ginagawa ng kalsada na papunta sa DRT Bulacan. So ito kasi yung bundok sa likuran ay yan yung papunta ng ano ng Bulacan. So at least kahit papaano meron akong nagawang illustration niya. So ito, school grounds. Yung isang tanong dito, paano mo malalaman na nasa school ka? Usually kasi yung mga eskwelahan, punong-puno yan ng malalaking akasya. So, magkaibang eskwelahan yan. So, parehong-pareho sila ng mga tinanim. Tapos, nahulaan ng mga taga rito na kung kailan ko siya ginawa. Kasi, walang dahon. Oh, kababagyo na ang ginawa mo yan. So, totoo. Totoo na after nung bagyo ko siya ginawa. Kasi yun, wala siyang dahon. So, isa pa po, Green Circle. So, ito yung opisina ng isang laging concession dati. So, landmark din siya doon sa isang barangay. So, ano na siya ngayon? Isa na siyang hotel. So, kasi dahil wala nang naglalaging. So, ginagamit na siyang TESDA Center tsaka hotel ng mga taga rito. Next. So, yan. Ito po yung mga ito naman, hindi siya, hindi siya, hindi siya special na struktura kasi halos lahat ng lugar buong Pilipinas o buong mundo meron yan. O Pilipinas siguro yung mga kontador. So, kaya siya naging kaya siya naging special dito kasi nga madalas mag-brownout sa Dingalan. So, yung na yan, yung kontador na yan ay minsan na pag-iinitan ng mga yan. Pag mainit ulo mo, yan, kontador. Tapos yung kontador kasi sa tabi niyan, nandiyan yung gumagawa naghahasa ng lagare, tsaka yung nagtatahi ng mga
mga punda-punda ng unan. So pag hinahanap sila, puntahan mo dun sa ano, dun sa poste ng kontador. So mahanap mo yung ano, yung nagtatahi ng ano, mga punda. Tapos ito, yan, yung fire station. Kasi yung favorite ko dati na kainan sa bayan, sa tapat ng fire station. So pag may nagtatanong sa akin, saan ka kumakain? Pag nakita ko yung ano, ayan, sa tapat niyan. So, madali siyang matuntun. So, dapat po, yan. During the spontaneous interaction, so, yun nga, tulad nga ng kwento ko, nagkakaroon ng pag-uusap yung taga doon, tsaka o sino man yung nagpipinta tungkol sa lugar kasi nga, mas matagal ka nakatambay. So, mas relax sila habang naggaganyan-ganyan ka, pagkwentuhan sila. So, ito, dahil ano nga, pasikat ang Dingalan Aurora bilang isang tourist destination, minsan mapapaisip din kami na dito na paano pag dumating yung panahon na mawawala tong lugar na to. So magkakaroon ka ng realization na, normal lang to dati eh. Normal lang na pananaw yan eh. So pag nawala yan, di ba, parang may malaking bahagi na ano, parang nawala din sa'yo. So next po. So, yung isang sasabi ko, use your common sense. Common sense. So, yung paano mawala? Pag nawala yung ano, pag nawala yung reference point. Kasi hindi mo pag may nahanap ka, gamitin mo yung kokote mo, mahanap mo yun. Pero dahil sa probinsya, gamitin mo yung typical na nakikita mo bilang ano, bilang marker kung saan ka pupunta. Kasi yun nga, wala pang mga numbers sa mga bahay dito. So, ang reference mo, yung tanawin o yung sa tapat ng bukid ni Mang ganito dahil hindi mo siya kilala. So, susundan mo yung scene o yung tanawin na nagdoon sa lugar na yon. Next. So, layers. So, ang watercolor, ang pagpipinta ng watercolor ay layering. So, medyo kakaiba kasi siyang medium. Medyo transparent. Transparent kasi ang watercolor. So, magle-layering ka. So, katulad ng watercolor, yung kwento na nagdoon sa lugar na pinipinta mo, kasing kulay o kasing interesting niya. Katulad nitong painting na to, so typical siya na lugar, pero may chismis kang masasaga habang ginagawa yan. Papaliwanag nila bakit pula yung bubong nila, bakit sila dyan tumira sa gilid, sa gitna ng ano, palayan, malayo sa ibang kabayan, etc. etc. So, time, moments are captured in paintings. So, makukuha mo maaari mo ring encapsulate yung ano, yung oras o yung moment na nandun sa painting. Ito, tulad nito, hapon, sa gilid ng park. Dati, yung lugar na yan ay hindi tinatambayan maski bahagi siya ng isang public park kasi madilim. Pero nung nagkaroon ng, ayan, 24/7 na tindahan, ano na, nagiging maliwanag na, natatambayan na siya ng mga tao. Kaya lang, ang kapalit, nagiging makalat yung lugar kasi walang disiplina yung iba. So, yun nga, dating walang tumatambay, madilim, lumiwanag, dumumi. So parang titimbangin na lang kung ano ba yung naging epekto ng pagbabago dun sa lugar na yon. Kasi hindi rin naman talaga maiwasan na hindi magkaroon ng mga struktura kasi nga yung pagbabago sa community or yung progreso na sinasabi nila sa isang lugar na minsan hindi nare-realize ng ibang tao na maski sila mismo yung nagiging bahagi ng pagbabago ng lugar. Hindi lang sa struktura kasi minsan babago yung ambience, yung amoy, yung simoy ng hangin sa lugar dahil sa tao, hindi lang dahil sa nabuong structures. So, yan, art as a way of engagement. So, yung mga visual po kasi ay madaling maintindihan, madaling iparating sa mga nanonood or sa tumitingin. Lalo lalo't alam o relatable yung mga tumitingin doon sa iyong ginawa. So ito ay isang exhibition namin dito sa aming lugar.
dito sa atin. So parang wordplay ko to sa ano, sa salitang hindi ito sa atin. Kasi minsan ng tao, parang inaako niya yung lugar na akin. Not necessarily binili or kinamkam niya. So parang gusto ko maano na hindi ito sa atin na para to sa ating hindi to sa'yo lang. Para sa ating lahat, sa pangangalagaan dahil hindi naman natin pagmayari lang. Pagmayari natin tong kabuuan. So so parang ito, challenge ko yung sarili ko na magpinta ng mga lugar na hindi siya pinupuntahan ng turista. Kasi parang yun nga, medyo may pagka-introvert kasi ako so hindi ako pumupunta sa maraming tao. Tsaka minsan pag maraming tao masyado, lahat yan magtatanong kung gaya mo may drawing yung mukha nila, di ba? So parang pwede siguro drawingan mo yung mukha nila. Yun. So naging content diyan ay yung mga typical na lugar. So nagkakaroon ng pagpapahalaga doon sa mga simpleng bagay na yun. So yun po, patatapos na rin po. Yun sana wag maubos ang ating common sense para ano, tuloy-tuloy lang po yung ano, yung tuloy-tuloy lang hanggang yung mga kabataan na yung makapagpinta pa rin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Wow. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Rai. Very exciting. Ang daming kwento po sa mga bawat isang artwork ni Rai. Nandito na tayo ngayon sa bahagi ng ating session kung saan ay i-request namin kayo kung kayo ay merong mga questions, pwede ninyong ilagay dito sa chat box o kaya you can just raise your hand dito sa ating Zoom and I call you para pwede kayong magtanong. Pwede rin kayong mag-comment dito sa ating chat box. Habang nag-iisip pa yung iba ng kanilang itatanong at ikokomento, meron na tayo agad dito isang tanong kanina pa. And this is from Ma'am Oni Martinez, one of our faculty members sa department. She's asking, Rai, pwede bang ihalin tulad ang approach na ito sa ninyo sa pagpipinta sa freestyle, sa music at sayaw? Sige, Ma'am Oni is raising her hands. Sige ma'am, kayo na po magtanong. Hello, magandang hapon, Rai. Magandang hapon din po. Magandang hapon po. Na-excite ako kaya nag-raise na lang din ako ng hand. Una muna, napakaganda po ng presentation po ninyo tsaka yung konsepto. Tsaka kung paano nyo po pinackage yung kabuuan from the concept hanggang po dun sa execution. So, gusto ko lang po i-acknowledge din yung mga kasama ninyo siguro dun sa collective dahil sa mga ganitong klase ng activity. Ako po yung nagtanong ko sa freestyle. Ngayon, natanong ko lang yan kasi di ba kasi sa rap yung freestyle is opportunity din pag magkakasama yung mga rappers na minsan kapag pag nag-hangout lang, hindi naman necessarily halimbawa nasa battle scene ka o whatever. Pero parang paraan din nila na ma-engage yung sila mismo within the group. Pero syempre pag may nakikinig, di ba parang nakakatuwa lang din pakinggan na ihalin tulad ko lang siya kasi although meron naman talagang estilo na binabanggit ay may kalayaan ka din na parang ilagay kung alin yung tingin mo at that point in time ay sa sa mood mo siguro yun yung pwede mong ilagay dun sa painting. So minsan may nawawala, minsan po sabi niya may nadadagdag din. Pero parang emphasis lang din na kung gaano ka-creative din yung o ano yung mga pwedeng magbunga out of freestyle sa music tsaka sa dance kasi engaging din siya, activity din siya kumbaga. Tapos siguro po isang idea ko lang din parang siguro kung meron tayong pwedeng tawagin na parang mala art fair sa community mismo. Art fair in the sense na parang kung may mga halimbawa mga kabataan din na nagpa-participate po dun sa mga ganitong klaseng activity tapos parang may isang araw ka na pwede mong i-display yung mga ginawa ng mga bata from their perspective, paano nila paint yung mga lugar na kung saan marami silang mga iba-iba sigurong activities or known yung mga places na yun for certain kind of activities. Tapos siguro there's one day na pwedeng ibahagi din yun sa mga members ng community
Tapos pwedeng mag-start din ng conversation, hindi lang dun sa mga taga-lugar, pero yun nga sa mga dumadating din po sa lugar. And then, siguro parang mailagay lang din sa isang part ng community na kung may mga bibisita, pwede din nilang makita yung mga artwork na ganun. So, inisip ko rin kung meron din po kayong parang naging opportunity ba with the locals din para um, kumbaga explore din nila yung art on their own with your guidance para makita din nila na isang paraan nito ng pagpapahayag ng perspektiba nila tungkol sa lugar at siguro yung mga hangarin din nila kasi hindi lang naman yung present yung pwede nating ipakita kasi pwede rin naman nating i-paint kung ano yung vision natin of the future. Yun lang po, marami pong salamat. Thank you, ma'am. Right? Baka may sasagot ka or idadagdag ka? Ayun, so maganda po yung mga nasabi ni ma'am. So may plano rin kami siguro sa susunod na gamitin kasi nga dahil hindi lang naman kami gumagawa ng art or basta lang art para maging art. Parang gagawan din ng connection kung paano papapakinabangan sa community. Tulad nga nung ididikit mo yung gawa na yun sa isang bagay na normal sa community. Kasi mas nagkakaroon ng ownership minsan din yung mga bata na pag pinagpinta mo sila ng ano yung favorite mong lugar, pinta mo. So parang pwede rin siyang part ng parang siguro community mapping or ano ba, I mean, nakalimutan ko yung term na parang yun nga. So ilalatag mo yung mga gawa ng bata base sa importansya sa buhay nila na dadaanin mo dun sa drawing. So explore po siguro namin bilang collective kung ano pa yung pwedeng mga susunod na pwedeng gawin sa tulong ng iba't ibang form ng art. Salamat po. Thank you, Ma'am Oni. Thank you, Rai. Meron pa bang Meron pa bang mga questions? Oh, si Juan, Gab is raising his Hello, hand. rinig Sige, po Gab, ba? go. Ayun, tanong ko lang po sana kung meron po bang mga pagkakataon na pinagbawalan po kayo magpinta sa isang lugar. Kung meron na po sana, okay na po ba kung ibahagi niyo po sa amin yung ganong karanasan mo? Yun lang po. Maraming salamat po. So sa personal ko po na experience, wala pa naman kasi mostly rural areas. Tsaka yun nga, hanggat maaari iniiwasan ko yung may tao. So minsan may lalapit. Kung anong ginagawa mo diyan, siguro parang threatening kasi nga wala namang kasi tumatambay sa area na yun. Magugulat sila bakit may tao doon na may tripod. Siguro akala nila surveyor ka na ng lote or ganun. Pero sa urban settings, naranasan ng ibang kaibigan ko yan. Lalo yung mga public spaces din na may kadikit na mga establishments. So pinapaalis sila usually ng mga gwardiya. So, kasi kailangan nyo ng permit. Yan, lalo dyan sa bandang Manila. So medyo Ross Boulevard minsan may time na binabawalan sila na wala kayong permit, anong ginagawa nyo? Ayun. So mga ganung pagkakataon po. Thank you, Gab. Thank you, Rai. Any other questions, comments? Ask Ma'am Darl. Ma'am, go po. Yeah, thank you, Jake. Rai, thank you very much for this wonderful presentation. Na-impress talaga ako, no? Ang sa akin naman ay this is a reiteration, no, of yung method na ginagamit mo. At saka siguro, although na-mention mo ito dun sa isa sa mga slides mo, gusto ko lang sabihin sa iyo na na-appreciate ko yung methodology na ginamit mo. Kasi lalo na yung interaction with the locals, na this method no ay makapagdala ng local appreciation no ng mga bagay na siguro sa mga locals ay taken for granted kasi sanay sila sa lugar eh. They've been used to seeing these things, no? Pero doon sa ginagawa mo, nagbigay malamang, no? Nagbigay ito ng appreciation of the value of their environment. Yung landscape nila mismo na dahil sa kasanayan nila ay hindi nila nakikita yung value na ganito pala. So when it changes, doon pa lang nila ma-realize na ay ganito pala. And your paintings, no?
ay pwedeng magiging ano yan, parang documentation of yung past kung natag natin na siguro historiography or basta yung history ng lugar, no? At saka it also reflects the current state of life doon sa lugar kung saan ka nagpipaint. Okay? Now, may isa lang akong tanong. Pag nagpipaint ka, syempre hindi lahat ng details ay nakukuha, di ba? Unlike sa photograph na talagang nakakapture mo yung reality talaga. Now, doon kasi syempre ini-interpret mo rin yung nilalagay mo doon sa painting mo, di ba? Yung mga things kaya na na-miss mo from the landscape, would you think they would have made a difference doon sa ano mo mismo, sa presentation of the landscape? Yun, maraming salamat po doon sa mga insights tsaka sa tanong. So, ngayon po kasi dahil medyo bago pa po talaga ako sa watercolor. So, hangga't maaari, iniiwasan ko talaga yung masyadong madetalye. Kasi kaya kung napansin nyo, medyo wide, usually medyo panoramic po yung ginagawa ko. So, ang tinatry ko lang po i-capture yung mga pinaka-prominenteng structure or bahagi na nagdun sa tanawin. So, kung may maliliit mo po akong detalyeng ilalagay, usually yan, lalagay ako ng ulap na medyo maitim or may ibon. So, para lang ma-emphasize na ginawa ko to ng maaraw na o ganitong oras siya ng hapon. Yun, mga ganong po, maliliit na bagay. Okay, yeah. Thank you, Rai. Maraming salamat din po. Thank you, Ma'am Darn. Right? May comment dito si Ralph. Ralph, would you like to say, gusto mo ba ikaw mag-share nito? Hi, Rai. Tanong ko lang kasi Hello. nakakatawa lang yung naisip ko na dahil ang ganda ng documentation, parang madami din. Naisip lang ako kung naging na ba siyang parang sa Evidence. nag-ebidensya, parang ganun. Uy, Oo. painting to ni Ryan, nag-parking ka dun parang ganun. Yung parang lang, parang eksena sa mga kapitbahayan, sa lokal na eksena. So, ayun. So far wala pa naman. Pero siguro do sa arrangement ng bangka kasi yun nga katulad ng isang painting, binuhat pa nila yung Kasi kumbaga, 'di ba may kanya-kanya silang spot ng pag dinadaungan ng bangka. Siguro yung mga ganung bagay na bakit do sa painting mo may bangka doon sa harap? Ano yun ba? Parkingan namin ng tricycle yun. Kasi nga dahil curious yung mga bata, binuhat nila. So Oh, mga tingin ko yun yung parang pinakamalapit na documentation ng mga okay. as evidence, parang ganun. Thank you. Thank you. Thank you, Ralph. Pero magandang question yun ha. Ano bang, syempre, yung mga paintings, tingnan natin bilang artworks. Pero syempre, mayroon bang practical use ang mga paintings? Actually, gusto ko na yung tanong yun, right? For planning purposes, for tourism development, at iba't iba pang mga development agenda, ano bang nakikita ninyo na use ng mga paintings o ng mga artworks ninyo katulad nitong mga paintings nito? Ayun. So, sa ngayon, kasi nga nagsimula po ako talaga magpinta hindi para yun nga yung maibenta. Parang para ma-express ko rin kasi nga puro digital kasi yung kaharap, puro computer. So parang ginagamit ko lang siyang outlet. Pero nare-realize ko din kasi nagugulat ako may mga bumibili eh. So parang may bumibili dahil gusto nila yung mga eksena na hindi maganda. I mean, hindi siya, alam mo yung beautiful na waterfalls na may mga bula-bulaklak. So, minsan binibili nila yung bagay na parang simpleng dinaanan mo lang yan sa gilid ng kalsada. Ganun. So, nakakaano rin siya, parang tingin ko nagkakaroon ng, yun nga, sinabi ni Ma'am Dar kanina, nagkakaroon ng appreciation yung mga lokal doon sa isang lugar, lalo sa mga ganitong lugar na sumisikat bilang tourism destination. Pero nakakalimutan nga nila na
yung normal nating lugar, ano pa rin, maganda pa rin yan. Hindi not necessarying pinupost sa Facebook yan or pinupunta ng vloggers. Pero dahil hindi siya typical sa mga taga-syudad na typical sa atin. So, mga ganun po. Yun, nagiging mode siya ng mga lokal para subject para matuto mag-painting kasi minsan may mahatak kang ay kaya ko rin yan kuya. So yun, siguro yung isa sa nagiging benefit ng painting aside dun sa may bibenta mo siya or magamit mo siya sa ibang paraan. Thank you, Rai. May isang question dito si Ma'am Owens. After this, siguro we can accommodate pa one more question. Then after that, ay pwede na nating idiretso sa ang ating program. Gustong itanong ni Ma'am Oni, pagdating sa acquisition ng ganitong artwork, particular din daw ba kayo sa kung sino ang mag-a-acquire ng artwork ninyo? Parang pipiliin nyo rin, hindi pwedeng kahit sino. Wala po so far kasi sa ngayon sa personal ko po na experience, mga kakilala ko lang din po ang bumibili. So parang suporta kasi karamihan naman po sa gawa ko hindi naman siya ganun kalalaki na pan-display talaga sa bahay. Pero may mga bumibili dahil nga gusto nila yung either gusto nila yung maliit or dahil dati kasi laki kami sa palayan. So nung nakaginawa sa buhay, may mga ganun pong pagkakataon na may bumibili sa akin dahil nakaka-relate siya dun sa eksena na ito yung childhood, ito yung tsura ng childhood ko. So pero yun, so hindi ako namimili talaga kung meron man, hindi ako mamili unless may paggagamitan na hindi tugma sa ating gusto. Yun po. Thank you, Rai. Okay, one last call for question or comment. Meron pa ba? Si Boyet. Go, Boyet. Hello. Magandang gabi po, Sir Rai. Ako po si Boyet. Magandang gabi, Salamat. Ginoong Boyet Torres. Siguro before sa question ko, maganda yung question ni Sir Jake kanina kung paano siya mas magamit sa development planning and iba pang mga relevant, related na ano. Sa tingin ko, dun sa na-present mo kanina, tas kung paano mo siya pinresent, yung mga storya sa likod ng mga photos, kung gaano siya kahalaga sa komunidad. Sa tingin ko, talking point for discussion, no? So naipalabas kasi doon yung mga iba't ibang issue sa pamamagitan ng mga paintings na nagawa mo, yung involvement ng community bilang participatory siya. So okay siya na sa tingin ko talking point pagdating sa pagpa-planning, no? So halimbawa, ipe-present siya sa isang meeting, ito yung pininta ni Rai, ito yung kwento niya at kwento ng mga tao tungkol dito, ito yung issue na lumabas, so pwedeng mag-revolve around doon yung mga planning na pwedeng gawin sa isang lugar. So, sa tingin ko yun yung isang way din, no? Yung usefulness ng iyong approach at iyong mga paintings na nagawa. Siguro ang aking katanungan ay medyo siguro personal level at siguro baka tanong na rin sa lahat ng na nakinig. Sa panahon ngayon, no, na mas instant na yung sanay na tayo sa instant gratification, instant noodles, instant coffee, instant post, no? 20-second reel sa Instagram, Instagram. Ano sa tingin mo yung value ng ganitong klaseng approach na slow, 'di ba? Parang mabagal na approach mo ng pagpipinta, pagpe-present ng isang space, pagpe-present ng isang story. Ano sa tingin mo yung value niyan sa ngayon na ganito tayo fast-paced na lugar, na society? Yun lang sa akin. Congratulations in advance, Sir Rai. Salamat. Salamat po, Ginoong Boyet Torres. So, ayun, yung value kasi yung nakikita ko, experience ko rin kasi nga dahil halos araw-araw tayong nasa harap ng cellphone, computer, mapatrabaho man yan o entertainment. So, magandang magandang paraan para makatakas do sa
harap ng mga electronic na gamit. So, tumakas ka, pero nagpunta ka pa rin sa isang lugar na, yun yan, na araw-araw mo lang naman din pinupuntahan. Pero iba kasi yung pakaramdam na ano eh, uupo ka doon na hindi ka nagsiselfone. So, upo ka na, na-observe mo yung paligid. At tsaka ang tao yun nga, nai-engage silang lumapit sa'yo. Kasi pag nakita ka nagsiselfone, hindi ka naman yan naabalahin kasi baka may kachat ka. Ganyan. Pag nakita kang pinta, yan, tatanungin yan, Kuya, ano yan? Ganyan. So nagkakaroon, ano rin, nabubuhay yung interaksyon na natural na medyo napapabayaan na maski sa mga ganitong klaseng probinsya kasi ano na eh, ah, medyo may ano na rin, tawag dyan, may addiction na rin sa social media at saka sa mga ano, mobile. Ayun. Okay, thank you, Boyet. May pahabol dito na question, no? Babasahin ko na lang siya at siguro mabilisang sagot from Rai. Si Ernest ito, sabi niya ay matagal niyang pinafollow si Sir Erwin. I think it's Erwin Malyari, right? No? Dahil taga Malyari, no? Taga rito lang din daw siya sa amin at mahilig siyang mag-paint ng mga fish ponds, water features na laganap sa lugar nila na may spatial connection sa kanya. No? Ang tanong sa iyo ni Ernest ay regarding spatial connection to a space of an artist. Kung ikaw daw ang tatanungin, ano daw mga geographic feature or landscape ang madalas na subject or present o pinipresent sa yung artwork? At ano bang spatial connection ang meron ka sa mga art o sa mga features na yan? Ayun. At bakit daw? Ayun. Ayun, salamat po sa tanong. So, yun, kwento ko ulit si Erwin Malyari kasi matagal ko na siyang pina-follow social media. So, nagkataon lang din na siya yung nagbigay sa akin ng mga gamit para magsimula mag-watercolor. So, parang iniidolo ko siya ng 10 years, more than 10 years. Tapos ang gulat na lang ako, siya mismo yung nag-push sa akin magsimula. So, si Erwin kasi yung mga scene, yung mga tubig, mahilig siya sa mga reflection ng tubig. So, dahil hindi ko pa master yung ganong klase ng view, so, kung napansin nyo kanina, medyo nagkaroon nga ako ng fixation sa mga tulay. Kasi nga, tulay lagi yung dahilan na hindi kami nakakatawid. So, kung mapansin nyo, yung mga landscape ko, hinahaluan ko ng isang struktura na naging bahagi ng mga dahilan ko, reasoning sa mga lakad ko na hindi natutuloy. Ayun, siguro sa mga susunod, baka babalikan ko, parang iniisip kong personal na project, balikan ko lahat ng mga pininto kasi halos lahat yon nagbago na yung itsura. So para makakumpara na rin. Ayun, maraming salamat po. Okay, thank you. Salamat, Ernest. Salamat, Rai. At this point, I gusto kong i-present sa iyo, Rai, ang Certificate of Appreciation mula sa Department of Geography at sa PGS. Let me read this certificate. This is given to Rai Tipay for the value of all insights and expertise shared as virtual resource speaker for the talk dito sa amin, watercolor illustration of common and public spaces used as landmarks and reference points as part of the Heyo Geo Lecture Series 2024 or 2024 held on January 2022, 2024 and signed by Sir Joseph Palis, Chair of the UP Department of Geography, and Emmanuel Garcia, President of the Philippine Geographical Society. Pag binigay ba natin ito, Sir Eman, Sir Joe, kay Rai, meron ding umiikot-ikot? Okay, maraming salamat po. Salamat. All right. So, okay, for the closing remarks, allow me to call Dr. Joseph Palis, the Chair of the UP Department of Geography, to give us his closing remarks. Thank Sir you very Joe. much, Jake. Thank you very much, Rai.
just like everyone else, truly enjoyed your presentation. Something unique that connects geography to the creative process of rendering the world, the landscapes, and especially the immediate surroundings of most people. It has been said before that one of the strongest points of your approach is the methodology where you incorporate conversations, stories, narratives to create a much fuller picture, literally speaking. And it has all the ingredients of being participatory. I haven't really heard about that kind of approach before, to be honest, and I'm glad that you are sending this or making us pay attention to this kind of activity, especially since it also looks at it's a form of world making or place making. So I truly appreciate everything that you did. Sana magkaroon din tayo, Rai, ng ano, no, ng isang activity siguro later this year or this year na where we can ask you to exhibit some of your works sa department namin kahit 1 month siya, no? It will be in a very specific resource room na para safe din, but for viewing and for let's truly curate it, no? May story then how you created certain pictures, and we invite our students to come and view and see that geography is much more than just, you know, travel. It's just much more than human and place environment, but it's also about the creative process, no? And thank you very much for sharing us your artistry, your insights, especially your practice, no? So thank you very much. Right. At this point, let me just say a few things. If you like the talk that we have in our inaugural lecture for 2024, another one is coming up in February 23 from Ria Joanna Dukusin from York University. Also, she's originally from Los Baños. She's going to give a talk on February 23. That's a Friday, I believe. It's called Political Ecology of Flooding in Coastal Cities in the Philippines. Another one is Jake Atienza, Center for Philippine Studies at the University of Hawaii. Also Filipino of Filipino and Dutch descent. Written Out of the Narrative is the title of his talk. Knowledge Production as Mining Violence in the Cebuano Bureaucracy. Happens on March 8, 2024 at 5 p.m. Philippine Standard Time. So kita niyo ang dami rin talagang variety, no, ng geography. And I also like to acknowledge Boya Torres, who also gave us a talk last year, no, that gave life to photo voice, no, in eliciting responses, no, from respondents in how they view the world as a methodology and as practice. And I leave that to you, Jake. Thank you, sir. Thank you, Sir Joe. Kung interested kayo, if you're interested to, sabi nga ni Sir Joe, malawak ang geography. Now, if you want more of this or more topics about geography, you can access our past lectures. They are all stored in the UP Department of Geography YouTube channel. And you can visit this channel to watch these lectures, as well as other recorded events of the PGS and the Department of Geography. Search nyo lang sa YouTube, UP Diliman Department of Geography. Okay, so nandito na